Kumusta na po kayo bayan? At nung mga nagdaang linggo po, dito ho sa ating MI4, Mindoro Internet Broadcast sa Mimaropa Region, nakikita po ninyo yung mga post namin. Galing po yun sa page personal ni Mayor at doon sa page ng munisipyo ng Puna. Marami pong balita at mga impormasyon. At sabi nga ho namin doon sa mga, hindi naman komentaryo sa programa ko, kung irarangking ho natin si Mayor doon sa mga sa Oriental Mindoro na mga elected official, Mayor sa bayan, mabibilang nyo sa kamay natin sino lang yung Mayor na mabilis pagbigay ho ng impormasyon. Although may mga personal page sila, pero si Mayor bukod sa page ng munisipyo, personal page niya, makikita po rin yun. At binabanggit ho ni Mayor, napaka-importante po kasi na malaman ng mamamayan yung mga balita. Lalo na ho ng post nyo, Mayor, kahapon. Nag-iimbita ho kayo sa mamamayan, siguro hindi lang taga-Pola, yung maagang Christmas sa Pola. Sa Pola. Opo. Ano ba to? Dahil talagang gusto nyong makabawi sa kahit local tourism, kasi may mga activities kayo dito. Balitaan nyo kami, Mayor. Ito yung part ng alam mo, since pandemic, hindi pa kami nakakabangon. Ito yung part ng Bangon Pola. Ang Bangon Pola so happen na talaga nagkaroon ng oil spill, dire-diretso kasing dagok na dumating sa ating bayan. Hindi yung pandemic, yung COVID, buong Pilipinas, buong mundo halos, no. At ang Pola naman, ang Oriental Mindoro ay nagsuffer naman sa oil spill. And ang hard hit ay ating bayan. Kaya hindi pa talaga kami nakakabangon. Ito na yung simula, sana, hopefully, pagbangon ng Pola. At ito yung inaasahan namin na maaaring hindi kami ganun kagaling at kagandang ipapalabas, pero hopefully tulungan kaming bumangon. Hindi naman kami yung sasabihin namin na kami yung pinakamagaling maglalagay. Maaaring lahat ay meron, magkakaiba. Maaaring may magagaling, pero hindi na kami magkukompete sa magagaling, and kami ay makikipagkompetensya na lang dun sa paghahakot ng tao na sana'y matulungan kami dito sa aming pagbangon. So ito po ba'y gawa? Wala pa man yung pandemic, since na kayo'y naging mayor sa unang termino nyo, so, yearly ginagawa ito? May mga ginawa kami na before, no, yung pailaw at pa-Christmas. Pero medyo late yun, lumalabas kami November or December na. This time mas maaga, kasi mas maagang pagbangon. Alam mo, birthday ni Jesus Christ. At ito na siguro yung magandang pa-birthday sa amin. Pa-birthday namin sa kanya at pa-birthday niya sa amin. Na kung magiging successful yung event namin, ay magandang pa-birthday niya sa amin. Sa mamamayan ng bayan ng Pola. At maganda rin namin pa-birthday sa kanya na celebrate namin na mas maaga. Yung po bang mamamayan ng Pola sa pag-iikot nyo, sa inyong pakiramdam, sabi nga sa Puerto, ang sa inyong pakilasa. Pakilasa. Ano yung pagtanggap ngayon ng tao? Right now, ang Polenyo kasi, madaling i-please. Basta lang tama yung ginagawa mo. Even naman ibang bayan, even lahat, buong lalawigan, ganyan din naman. Pare-parehas ang tao. As long as na tama ang ginagawa mo, as long as na may tama kang gagawin para sa kanila, and direction. Alam mo, ang direction, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Ang hirap gawin kapag may path kang sinusunod. Minsan kasi yung path kasi may crooked yan eh. Nadadapa ka talaga. May anong tawag ng crooked, yung baliko-baliko na daan. Pero ang hirap kasi gawing tuwid yun. At tinatry natin ang best na maging tuwid ito. Yung madiretso namin, yung gusto namin goal, pero syempre, nadadapa kami. And normal sa tao yun. Normal lang na nadadapa ka dahil hindi mo naman kayang gawin lahat. Ang daming problema. Yung pandemic pa lang, almost 2 to 3 years. Pagdating ng 3 years, hindi pa tayo masyadong nakarecover. Tapos, oil spill. Yung trauma ng mamamayan dito sa Pola. So, ano yung
Ano yung... Mabigat yun sa amin ha, at akala lang ng iba, ang dali, kasi hindi nila naranasan. Kung naranasan nila yung nararanasan ng mamamayan ng bayan ng Pola, lalo na yung mga fisher folks, baka sabihin nila sana, maaaring advantage, sinasabi nila dahil nakilala ang Pola, pero hindi advantage yan para sa mga fisher folks kasi yun ang buhay nila, maliban nila. Kahit hindi sila makilala, parang ganyan sila Pero syempre, hindi natin alam ang aksidente kung kailan darating. Kaya ginagawa namin ang paraan makabangon. At nandun kami sa recovery. Nung na-interview ka namin, siguro mahigit ng 1 buwan. After noon, after 3 to 4 days, nagpa-interview si Governor Bones doon. Isa sa kanya mga pinagmamalaki yung mga, siyempre, although ito na may paulit-ulit nating sinasabi na yung suporta ng lalawigan, kung mayroon man, hindi dama ng mamamayan ng Pola. Kanya lang isa sa mga pinag-uusapan doon, yung pagkiklaim ng binibigay ng insurance. Ang tanong ko nga doon, makaka-apekto ba doon sa kaso na isasampa raw ng provincial government yung kasong isinampa naman ninyo? Too late naman yung kanilang pasampa. Ang kondon, yung pong ibinibigay na tulong o ayuda ng insurance ng company ng may ng bar. So, kamusta ho dito sa bayan ng Pola, Mayor? Wala pa kami. Hindi pa kami dumadating dun sa pag-claim. Doon nagpasa na yung mga mamamayan ng bayan ng Pola. Waiting kami kung kailan dadating ang mga IOPC. Kasi halo ang opinion ng tao. Kasi ang panawagan ng gobernador, huwag na magsampa ng kaso nung una. Tapos kayo naman masigasig na sampa ng kaso, hindi po pwedeng hindi. Oo. Sinong tatayo? Oo. Kailangan tumayo ka kung tao ka, tumayo ka. Kasi kung talagang may pakialam ka sa iyong gobyerno, ayun. Dahil ang pakialam mo ay para sa tao. Ang pakialam natin ay para sa susunod na henerasyon. Kung hindi man namin maramdaman ngayon, in the near future. Dalawa ang opinion ng mamamayan dito. Number 1, siyempre, yung unang response, at least may makakain, may pantuition, may magagamit personal yung mamamayan ng Pola. Tapos sabi ko nga, kung walang maninindigang tulad nyo, ano ang sasabihin nyo sa mamamayan? Yung leader namin na pinagkatiwalaan ng ilang taon, sa isang iglap, sa isang ganitong trahedya, iiwanan kami. Hindi naman siguro po pwede yun. Alam mo, pag leader ka, kailangan may disposition. Oo. Pag leader ka, alam mo yung tibok ng puso mo. Opo. At pag leader ka, dapat nararamdaman mo. As a leader, hindi pwedeng ikaw lang, sarili mo lang ang masusunod. Kailangan hindi ako, dapat kayo. Opo. Kapag daw ang klase ng tao, pag ang pinapakinggan mo lang ay sarili mo, maaaring self-centered ka lang, na hindi mo nararamdaman ng tao. Dapat hindi ka leader. Dapat siguro nagdayo ka ng sarili mong company dahil ikaw ang boss. So dito pinakikinggan nyo ang taong bayan? Yes. Ang boss mo dito, mamamayan, ano Yes. talaga ang higit na kailangan, hindi lang siguro sa financial aspect, kundi yung tunay na paninindigan para ipaglaban ng mamamayan. Mahirap kasi nandyan ka para maging politiko. Mahirap kasi yung politiko na politiko. Ang tawag doon, traditional politician tapo. Pag traditional politician ka, ang iisipin mo lang ay kung paano ka magiging sikat. Diba? Pero kung ikaw ay public servant, ang isipin mo kung paano makikinabang ang taong bayan. At the same time, maaaring sisikat ka dahil sinunod mo sila. Pero dalawa yung consequence nun. Sisikat ka para masira ka or sisikat ka dahil kinampihan mo sila. Mayor, nung mga panahon na nagsasuffer o nag-a-adjust pa rin tayo nung unang nagkaroon tayo ng oil spill, maraming mga malalaking kinatawan ng gobyerno, mga undersecretary, maging pangulo ng bansa, ang sinasabi nila lagi, Mayor Ina,
Anong kailangan mo? Ito. Mayor Ina, ito. So yung bagay yung bukso ng Tulong, ng tulong. papunta sa So, wala. so marami talaga. Maybe because, So ngayon, anong status na ngayon? Same. Kasi kahit wala naman oil spill, kaibigan ko sila. Alam mo yung mga senador like Senator JV, Senator Jinggoy, halos lahat ng senador yan. Nung bata tayo, kahit pa paano, naging modelo tayo, naging artista, nakakasama natin sila. Even ang ating presidente, nakakasama natin bata pa ako. Ang ating special assistant to the president, si Sap, diba? Si Sap Lagdameo. He's very close to me. So, hindi naman natin ginagamit sila. Never kong nilapitan ang mga tao nito. Until such time na may problema ako sa ating bayan. Doon ko lang naman, never ko naman binanggit kahit sino na itong mga tao na to ay nakakasama ko ng bata. Pero dahil close kami, hindi ko sinasamantala yung pagiging close namin. Nung time lang na kailangan ko, dumapit ako sa kanila. Tutulungan niyo ba ako? Ang sagot nila, yes. And they come here. I'm very much thankful naman sa mga tao, like sa Secretary ng DLG, Secretary ng DOJ. Alam mo, bata pa na ako yung mga yun, kasama ko na. Yes. Modelo kasi ako eh. Siguro, yun yung difference ko sa ibang mayor. Naging advantage para sa akin ang pagiging modelo at artista ko. Yung personal na popularity, hindi ka pa naman elected official, hindi ka pa nandun na ako, ina-alegre na ako eh. Bago ako nag-mayor Jennifer Cruz, ina-alegre na ako bago ako tumating. So kaya hindi pwedeng sabihin na just ka lang na leader because hindi ka pa namumulitika is ikaw na yan. Ano yan yung pagiging basta-basta lang ng politician, okay lang. Basta yung basta-basta na meron kang alam. At basta-basta na dapat alam mo yung ginagawa mo. Sa kalalagayan ngayon ng Pola, sa tingin mo, saan? Kasi ang mamamayan ngayon, pagdating sa social media, mga development o anumang intriga, hindi mawawala na nakasentro pa rin ang Pola. So ang tanong siguro ng mamamayan ngayon, saan dadalhin ang ni Ina yung hindi na ikaw, yung tawag doon, yung pinakang karakter mo, yung ginagawa mo bilang leader. Sa tingin tayo ng mamamayan, saan mapapapunta ang lalabas? Malay mo, dali natin sa Kapitolyo to. Joke lang. Malay mo, madala natin sa Kapitolyo. Madam, sa bahagi ng pag-recover, Okay, maingat yun. sa bahagi ng pag-recover ng kabuhayan ng mga Pola na yun. Madam, ano po yung main, yung hakbang na ito ba yung turismo na sinisimula na natin? Yeah, that's the reason why nag-open tayo ng maagang Pasko sa Pola. Yeah. Maagang pagbangon at tuloy-tuloy na pagbangon ng Pola. That's the reason why binibigyan natin ng pagkakataon ng Pola News na bumangon. Hindi ito para kay Ina, hindi ito para sa munisipyo, ito para sa mamamayan. Alam mo, yung pumunta ang mga taga-ibang bayan, like for example, may mga backpackers, may mga bibili ng candy or banana yun na binibenta ng kapitbahay namin. Yung kumita sila ng 5 pesos is malaking tulong para sa kanila. Enterprises yun eh. Yung maliit na enterprise, kakaiba ito. Yung tourism, nabus mo yung tourism. At the same time, yung kanilang simpleng bagay na ibinibenta sa kalye, ay mabibenta yun. Maliit na tulong pero hindi mo mararamdaman. Pero ang mga maliliit na tao, sobrang ramdam nila yan. May mga nakausap ako noon pa. Yan naman ikang si Ina kaya siya masigasi. Kasi gusto niya mag-gobernador o gusto maging congressman. Ang sagot ko naman, lahat naman pong elected official, talagang sa pataas yan eh. Oo, magagaling yung mga mayors ha. Baka akala nila, lahat ng mayors magagaling. May iba-iba lang kaming mundo, may iba-iba kaming strategy. Pero syempre, hindi ibig sabihin, napansin siguro ako dahil ang laki ko kasi ang laki kong tao, tas babae ako. At totoong babae Hindi, madam, ako. nabong talaga kayo. Diba? Kasi kung Oo. nagtaka sila doon. Hindi. Dito. Kung hindi man tayo nakaranas ng oil spill, so
Ano ngayon ang Pola? Siguro. Tingin ko ngayon ang Pola, isa sa ina-eye ko na napaka-progressive. Kasi hindi naman ganun kabongga. Portugalero or other town. Pero we're going there eh. Alam mo, after pandemic, nakikita niyo naman siguro sa mga news kung gaano kaganda ang beaches namin. Doon ako nagsimula i-promote yung aming mga beaches. Kaya lang nasira. So, yung ina-expect namin na 22,000 people or madodoble pa na hanggang 50,000 people na magpupunta ng Pola. Before pandemic, after pandemic, nang na-promote ko na 22,000 people ang pumunta sa Pola. Ngayon, ina-expect namin more than that na wala ito. So, yun sana kami. Papunta na kami doon eh. Umaarangkada na si Pola sa tourism. Kasi napakaganda ng white sand namin. Kung mapapansin yan, Little Boracay, tatalunin namin yung mga napakaganda. And yung aming beach front ng kabilang ibayo, yung KI Long Beach namin, napakalawak nun. Malayo na, very safe sa mga bata. Nawala ito. Oh, napakaganda. Alam mo yung mga naliligo dyan, napakarami. Kahit madam yung sa may misong, yung beach resort Yes, misong yun. Bubong na siya. Kaya Yung white sand. Kaya po. Yes. So mabubuhay ang Pola sa Buhay sarili ang Pola. niyang paa Yes, sana. sa sariling paa sana. Hindi nga kami umaasa sa mga projects from provincial. Hindi kami umaasa eh. Hindi kami national talaga yung pinupuntahan namin kasi gusto namin at least good thing kung meron mga provincial kay Congressman. Alam mo sobrang bait ni Congressman Arnan. Si Gov naman mabait din naman eh. So alam mo si Congressman Arnan, isang request ko lang sabi ko sa kanya ko, pwede bang ipagawa mo yung aming basketball court? Alam mo right then and then, sabi niya, Mayor, sige, may pondo pa naman ako dito, ibigay ko sa'yo. Pinapagawa niya. Ang ganda ng cover. Walang kondisyon. Walang kondisyon. Ayan, Walang kondisyon. Ito, mapupromote namin through you and other media personalities, local and national. Ang Pola ay napakaganda. Hindi lang maganda. Sobrang ganda ng Pola. Opo. Basta't may magandang... Yun ang lagi namin pag kami Basta nagpupunta. magandang Pola, magandang mayor. mga tao sa Pola. Would you imagine ang Vice Governor from Pola? He's so good looking. Diba? Pwede pa din yung di ba yung mga seafoods, yung natin, yung sa karagatan na yan. Pwede nga, tsaka yung mga livelihood na sinisimulan nyo. Yes. Pwede magkaroon kayo ng galing ng Pola o galing ng Pola. Yes. Parang gano'n. Yes. Thank you for that suggestion. Galing ng Pola. Yung... Galing ng Pola. Yung... parang October Fest niya. So anong may mga sinabi ka doon na mayroong mga singing contest pare? Maganda, may fashion show, alam mo mga Pilipinas ang mag-show. And meron kaming fire dance, meron kaming mag-show yung Shamrock nandito. Meron kaming kakausapin namin tonight. Siyempre, sikat na artista. Pero tonight ko pala makakausap. Hindi ko muna sasabihin ko sino. Yung contest is open sa lahat. Hindi tayo nag-contest. Palabas talaga siya. Palabas yung Event talaga kantahan siya. is parang Event. concert lang. Concert. Ayun. Dito talaga sa harap. Dito or sa Dito. mga Dito. So ilang katao ang expected na darating? Ako marami yan. Marami. Yan ang magandang mangyayari sa bayan ng... Siyempre nandito kayo, opening yun eh. Oo nga po, siguro kahit paano maiko-cover po namin. Cover nyo. At ang mahalaga ho rito, yung local media ay anytime welcome dito kay... Oo naman, Diyos ko. Sobra. Update lang, anong status na doon sa kaso? Nag-hearing na po ba? Yes, nag-hearing na. Nag-hearing. Yes. Yung pong nabanggit na natin yung turismo, nung huli namin kayo ma-interview, mukhang yung production po ng isda, medyo may kulang pa. Hindi So, kamusta ho ngayon? Until now, ganun na yan. So, anong assistance naman ng BIFAR? Wala pa. Wala pa. So, Waiting tayo. waiting pa. Basta kami nag-hintay kami. Opo. Maraming salamat, Mayor, kahit o paano nabigyan natin ng informasyon natin mga Sobrang kabayan. busy lang, pasensya na po. Pero syempre sa local media, maraming salamat po sa kay Omar, salamat sa iyo. At sa lahat ng mga taong naniniwala na babangon kami. Salamat po.
Isang short, Magkaisa po tayo, punta kayo dito, October 15. October 15. Isang araw lang po yun, isang gabi. Dire-diretso hanggang December. Hanggang December na, ang haba ng Mahaba ang October Fest. celebration. Mahaba. Pero pinakang may event or 15. opening sa 15. And foundation day namin ng January 1. Oh, tsaka yung birthday mo kailan? December 7. December 7. Hindi ko nakalimutan yun dahil last na birthday mo nandito ako. Maraming salamat, Mayor. Magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.